What's up, KAG? Paano kung sa future, hindi ka na makakapag-apply ng trabaho nang wala kang wallet? Paano kung ang resume mo, NFT na? At paano kung isang maling transaction lang, masisira na ang reputasyon mo habang buhay? Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, madalas pag naririnig natin ng NFT, ang iniisip agad, JPEG, art, floor price, hype. Pero may mas malaking angle dito. Hindi lang collectibles, identity. Tanong ko sa'yo, sino ka ba online? Facebook profile, gaming account, Gcash history, LinkedIn? Lahat hiwa-hiwalay. Centralized. Pwedeng mawala, pwedeng mahack, pwedeng iban. Ngayon isipin mo, kung lahat ng identity mo nakastore sa blockchain, permanent, transparent, hindi mabubura, exciting ba o nakakatakot? Ano ba ang NFT identity? Para sa mga newbie, ganito lang yan. NFT is non-fungible token. Unique. Hindi pareho. Kung gagamitin sa identity, ibig sabihin, may NFT ka na nagsasabing, ikaw ay graduate ng ganitong school. Ikaw ay top 100 player sa isang game. Ikaw ay verified event attendee. Ikaw ay may clean reputation history. Example, sa gaming. Kunwari naglaro ka na 5 taon sa isang Web3 game. Hindi lang basta stats, naka-record sa blockchain ang win rate mo, transactions mo, reputations mo. Hindi ka na magsisimula ulit sa zero sa ibang game. Dala mo ang identity mo. Powerful. Pero sandali, hindi lahat ng powerful, safe. Pag-usapan muna natin yung strength. Bakit siya nakaka-excite? Real talk. May malakas na potential dito. Ownership. Sa centralized platforms, hindi mo pagmamayari yung account mo. Pwede kang maban, pwede kang mawala ng access. Kung NFT identity, ikaw ang may private key. Ikaw ang may control. Portable reputation. Imagine, freelancer ka. Instead na screenshot ang proof of work mo, on-chain reputation NFT. Hindi peke, transparent, global. Gaming progress is equal to asset. Hindi na sayang ang oras mo sa laro. Ang skill mo, ang history mo, ang rank mo, may value, may proof. Sa Web 2, pag nawala ang server, goodbye na lahat. Sa Web 3, theoretically, hindi. At dito ako medyo nagiging optimistic. Pero, weaknesses, ito ang di natin alam. Una, permanent ang blockchain. Permanent. Kung may mali kang ginawa, scam involvement, wrong transaction, hack, forever naka-record. Walang reset. Ready ka ba doon? Pangalawa, privacy. Gusto mo ba na public ang financial history mo? Gusto mo ba makita ng employer mo lahat ng transactions mo? Kahit hindi naman relevant? Pangatlo, social credit system risk. Kung maging mainstream ito, pwede bang gamitin ng gobyerno or corporation para i-score ang behavior mo? Kung may low reputation ka, mababawasan ang access mo. Delikado. Napaka-delicate nito. At dito, maraming crypto YouTubers nagiging tamad. Hype lang. Walang risk analysis. Kung magiging mainstream ito in 6 years at mali ang system design, mass surveillance 2.0, hindi freedom. Evidence and current movement. Hindi ito sci-fi. May decentralized identity projects na ngayon. May DID system. May soul-bound token concept. May digital passport trials. Companies are experimenting. Governments are studying it. Kasi problem talaga ang identity theft. Problem ang fake credential. Problem ang centralized databases. So may real demand. Hindi lang hype. Pero adoption, slow. Bakit? Kasi hindi pa ready ang average user mag-manage ng private keys. Isipin mo, yung nanay mo, mag-i-store ng seed phrase. Realistic ba? Sa personal take ko,
Excited ako sa gaming at skill-based NFT identity. Pero hindi ako sold sa full life tracking identity. Ayoko ng permanent social fingerprint. Ang gusto ko, selective disclosure. Proof without oversharing. Pwede mong patunayan na graduate ka without revealing buong history mo. Pwede mong patunayan na top player ka without exposing lahat ng transactions mo. Kung hindi ganito yung direksyon, hindi ko siya i-rekomenda. Kasi mas malaking risk yan kaysa sa reward. Para sa mga newbie, bakit mo ito dapat maintindihan? Kasi kung magiging norm ito, late ka na pag nag-aral ka lang kapag required na. Parang social media. Noong una optional, ngayon halos lahat required. Kung creator ka, gamer ka, freelancer ka, mas magandang prepared ka. Pero huwag kang magpapadala sa hype. Study the structure. Sinong may control, sinong may access, sinong may power to blacklist. Kung wala kang sagot dyan, red flag. Long-term scenario. 6 years reality check. Kung mali ang implementation, mass control tool. Kung tama ang implementation, user-owned digital passport. NFT at identity sa future. Hindi lang ito technology topic, power topic ito, control topic ito, privacy topic ito, freedom topic ito. Hindi sapat na marunong ka lang mag-trade. Kailangan mo maintindihan kung saan papunta ang digital identity. Kasi baka isang araw, ang wallet mo na ang magiging passport mo. At pag dumating yun, ready ka ba? Game on!